ang gumagawa ng daan sa pagkakasundo, yung mahilig mag-counseling na, magbati na kayo, yan, maganda rin yan. At mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay tunay na nakararanas din ng mga tinukoy na karanasan sa ikalawang bahagi ng mga talata, yung mga pinapersecute. Ang mga mapalad ay magkakaroon ng bahagi sa kaligtasan at makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa ibang talata naman sa Mateo, Matthew 10:22, at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga tao. Sino daw? Yung mga Kristiyano. Dahil sa aking pangalan. Datapan ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kaakibat pala ng pagiging isang Kristiyano, yung pagtitiis. Doon ka masusubok kasi kung walang pagtitiis, okay na yun. Nakapakinig ka, nag-repent ka, nabautismo ka, okay na yun. Parang once saved, always saved. Delikado yun. Ano po? Para masuko ka bilang isang lingkod, may pagtitiis kang pagdadaanan. All men will hate you because of me, but he who stands firm to the end will be saved. Parang survival of the fittest, no? Kung sino may pinakamalakas, kargadong pananampalataya, ay lalo siyang maiiwan. Mateo 24:13, Filipino Standard Version naman, ang sabi naman dito ay, ngunit ang matirang matibay. Matibay saan? Pananampalataya. Hanggang wakas, sabihin, hanggang mamatay ka, ay maliligtas ka. Pero yung iniwan mo ang iyong pananampalataya, delikado. Magkaiba sila ng version kung inyong mapapansin. Binasa natin kanina, 10:22. Yun nung isa, magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Dito naman, ang matira, matibay. Grabe, magdadaanan. 24:13, but he who endures to the end will be saved. Napakahalaga na ginagamit ito kasi hindi naman lahat ng tao na mayroong ganitong paniniwala ay tama. Kaya kasi sinasabi po natin, nasa tama tayong paniniwala. Biblical ang ating sinusulong full gospel. Hindi tayo dun sa mali na paniniwala. Roma 2:7, sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa. Sabihin, para kang hindi napapagod. Napakatyaga mong magsimba ng magsimba. Napakatyaga mong tumulong ng tumulong. Napakatyaga mong magpatawad ng magpatawad. Napakatyaga mo bilang isang Kristiyano. Ang sabi diyan, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Good deeds. Na kahit na ikaw ay inaatake ng iba, marunong ka pa rin magpatawad sa iba. To those who by perseverance in doing good seek glory, honor, and immortality, He will give eternal life. Ilan lang ibig sabihin ng natin na kung ikaw ay isang taong sumusunod sa kautusan ng Diyos, magagawa po ito. At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman. Yung sa parable of the sower, yung mabuting puso. At mabuti na iniingatan ng salita pagkarinig at nakagbubunga, may pagtitiis. Hindi mo siya pwedeng hindi mo siya pwedeng iwanan, lalo na't alam mo na yung pananampalataya natin, alam na natin yung mga aral, mahirap iwanan. Totoo lang po. 8:15, but the seeds on good soil, ay yung mga nakapakinig ng mabubuting salita na natanim sa kanilang puso, yung lupa ay puso, are those with a noble and good heart, who hear the word, cling to it, and by persevering produce a crop na kapag dilikha rin ng bunga. Sabihin, nakatawag pa ulit ng iba pang mga tao na naging Kristiyano. Sa Hebrea 3:6, dadapat si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Kung ating iingatang matibay ang ating pagkakatiwala, at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Ano sabi diyan? Si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya. Sino daw yung bahay niya?
tayo. Ito yung church. Ito po. Ano? Yan yung church. Hindi ito. Yan, hindi ito. Ito ang church. Collective noun. Noun. No? Yung bawat taong tinawag mula doon sa kamalian ng buhay, sa pagiging makasalanan. Kung ating ingatang matibay ang ating pananampalataya. Ayun. At pagmamapulit sa pag-asa natin hanggang sa katapusan, magkakaroon ng reward at sa lingkod. But Christ is faithful over God's house as a son, and we are His house, if indeed we hold fast our confidence and our boasting in our hope. Napakahalaga ng hindi umaalis sa ating paniniwala na ito. Matututo tayo sa mga paksa na inilalatag ng mga tagapangaral. Hebreo 3:14, sapagkat tayo nagiging kabahagi ni Kristo, kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Yung umpisa na napakinggan mo, itong Word of God, pagdating ba sa huli, maalon-alon na, ayoko na, bibitaw na ako rito, maalon na, o nakakapit ka pa rin. May isa pang huli, gitna pala yung gitna. Mula nung tanggapin mo ang ating Panginoong Hesus, maraming pagdadaanan dyan na mahirap na bahagi. Kailangan pagtiisan ng isang mananampalataya yan. Hanggang doon sa huli. Ano po? Hanggang sa katapusan para ikaw ay magkaroon ng victory. Mga Hebreo 10:39 ADV. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan. Sabihin, malinis na, babalikan na naman. Hindi tayo doon. Kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Napakahalaga po nito eh. Ano? Yung hindi mo iiwanan ang iyong paniniwala. Yung iba, iniiwanan yung kanilang paniniwala sa napakadaming kadahilanan. Maraming dahilan ng mga tao. Diyos ang nakakaalam. We are not of those who shrink back to destruction, but of those who have faith to the preserving of the soul. Alam natin na mamamatay tayo, may iwan ang katawang lupang ito, pero yung ating mga kaluluwa, ikaw ay naglingkod sa Diyos, alam natin na tayo mapapasa Diyos. Inilalarawan ng mga talatang ito ang mga ideal na katangian ng isang alagad ng Panginoon at ang kanyang mga gantimpala sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ang mga katangian at uri ng pamumuhay ng tao na inilalarawan ni Jesus sa mga talatang ito ay kabaligtaran ng mga katangian at uri ng pamumuhay ng mga taong nasa labas ng kaharian. Yung nandito, kaya tatawagin nga natin itong mga nandito eh. Yung sabi ng karaan dyan ay word. Ano? Tinutukoy ay people. Yan, yung mga nasa labas ng kawa. Iba. Kinakailangan makita yung difference nung nasa loob at nasa labas. Iba ito sa iba. Saan siya makikita? Sa pang-araw-araw na pamumuhay. How you act, how you speak, how you treat people, paano ka magalit, paano ka hindi magalit, paano ka magpasensya, mga ganon. Ano po? Malalarawan yun. Sisi mo ba ito talaga? Mga ganon. Ang mga Kristiyano ay mapapalad dahil sa kabila ng kanilang mga pagtitiis ay naghihintay sa kanila ang pagliligtas ng Diyos. Kaya mahaba-haba eh. Mahaba-habang pagtitiis ito. Kaakibat ito ng isang pagiging matibay ng Kristiyano na kung paano yung gold, sabi, ay dumadaan sa ako. Ayun. Para lumabas yung purong gold, ganun ang nangyayari sa atin. Tayo ba talaga yung maka-Diyos o nagpapanggap lang? Parang gano'n. Awit 1:1, ADV, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni naguguman sa upuan ng mga manglilipak. Nananatiling sa ibang talata, makikita natin yung word na mapalad na tunay na ang Diyos ay natutuwa sa mga taong may mababang kalooban.